Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pinakamabigat na kabanata ng Born to Shine, ang gabi na dapat puno ng musika at tagumpay ay nauwi sa pagtataksil, kamatayan, at mga pangarap na nagdurog. Nagsimula ito sa isang panayam. Nakaupo si Dara Halari sa harap ng kamera. Pilit ang nangiti, nakatago ang sakit sa kanyang mga mata. Nang tanungin tungkol sa viral video kasama si Menchie Reyes, biglang nagbago ang kanyang tingin. Parang muling bumukas ang lumang sugat. Mahina, ngunit matatag niyang sinabi, "Ayokong bumalik sa bangungot na ibinigay niya sa akin." Sa isang linya, bumigat ang hangin. Sapagkat hindi lang ito isyu, ito'y galit, pagtataksil, at mga sugat na dala pa rin ni Dara sa likod ng kanyang ngiti bilang Diamond Diva. Ngunit habang pilit niyang tinatago ang sakit, dumating ang balitang sumira sa lahat. Halos hindi makahinga si Dolor. Nanginginig ang tinig, puno ng luha. Mabilis siyang lumapit kina Menchie at Perry. Binuksan ang pinto at doon ibinigay ang pinakamabigat na balita. Patay na ang kanilang ina. Inatake sa puso, namatay ng puno ng lungkot. Hindi man lang nasilayan si Dara. Sumabog ang galit. Kasalanan ito ni Dara. Ngunit kasalanan ba talaga ni Dara? Bumalik sa nakaraan ang isip ni Menchie. Nakita ng kaibigan ang kalagayan ng kanilang ina. Lumalala ang cancer. Ang huling hiling niya ay makita si Dara. Ngunit hindi ito nangyari. Nasaktan si Dara. Nagkimkim ng tampo dahil hindi dumalo ang ina sa isa sa kanyang mahahalagang okasyon. Maliit na sama ng loob, ngunit naging panghabambuhay na pagsisisi. Sa daan patungo sa event ni Dara, hindi nila alam na iyon na ang huling pagkakataon. Hindi sila nagkita, hindi nakapag-usap. At namatay ang ina, dala ang lungkot, at hindi natupad na hiling. Kung ikaw si Dara, mapapatawad mo ba ang sarili o habang buhay kang hahantingin ng tanong na paano kung kinausap ko siya? Habang gumuho ang isang pamilya, may isang lihim na nagdiwang, si Megan. Akala niya, tuluyan na niyang natalo si Jenny. Habang papalapit ang legacy concert ni Dara, lalong tumindi ang kanilang tunggalian. Para kay Megan, ito na ang pagkakataon upang agawin ang spotlight. Hindi lang siya naghahangad ng kasikatan. Gusto niyang siya lamang ang nasa tuktok. Siya lamang ang bituin. Siya lamang ang palakpakan. Ngunit bago iyon, isang eksena ang nagbago ng lahat. Tahimik na hinanap ni Dara si Megan sapagkat bigla itong nawala. Nang matagpuan, nakaupo siya sa puntod ng kanyang ama. Mag-isa, umiiyak, puno ng galit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dara ang tunay na sakit ng anak. Hindi kayabangan, hindi insecurity, kundi takot. Takot na maiwan, takot na hindi sapat, takot na habang buhay ikumpara sa iba. Habang ibinuhos ni Megan ang puso sa puntod ng ama, nabasag ang puso ni Dara. Kaya't sinabi niya ang hindi inaasahan ni Megan. Ang legacy concert na ito ay para sa iyo. Ipinapasa ko sa iyo ang corona. Sa sandaling iyon, nawala ang galit ni Megan. Ngunit sa ilalim nito, may nakatagong katotohanan. Sapagkat kapag natikman ng isang tao ang pakiramdam ng pagiging espesyal, lalo silang nagiging desperado na manatili sa lugar na yon. Kahit may masaktan. At dito nagsimula ang lihim na plano ni Megan. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pinakamalaking concert ni Dara, lihim na nagplano si Megan laban kay Jenny. Ayaw niyang makasama si Jenny sa entablado. Ayaw niyang maagawa ng spotlight. Kaya't ginawa niya ang bagay na hindi dapat gawin. Binayaran ng isang babae ng 10,000 piso kapalit ng kasinungalingan. Isang tawag na tuluyang sumira sa gabi ni Jenny. Ngayon, maaari mong tuklasin ang pagsisisi ni Dara.
ang madilim na ambisyon ni Megan o ang tahimik na katatagan ni Jenny upang makita kung paanong ang Born to Shine ay nagiging kwento ng palakpak na nauuwi sa pagtataksil. Sa Born to Shine, ang gabi ng musika at tagumpay ay nauwi sa bangungot. Habang papunta sa concert, nakasakay si Jenny sa kotse ng Yumi. Biglang tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, mahina ang tinig. "We are calling from Israelia General Hospital. Your parents have been in an accident." Nanlumo ang mukha ni Jenny, nanginginig, agad siyang bumaba. Para sa kanya, pamilya ang una, pangarap ang pangalawa. Ngunit hindi niya alam, iyon na ang simula ng kanyang bangungot. Pagkababa ni Jenny, sumabog ang kaguluhan sa loob ng kotse. May sumigaw, may nawalan ng kontrol. Sa ilang segundo, bumagsak ang lahat. Habang naglalakad si Jenny palayo, dumating ang aksidenteng magbabago sa lahat ng buhay. Sa backstage, walang alam si Dara. Akala niya, ang gabing iyon ang magiging pamana niya, ang pinakamalaking sandali ng kanyang karera. Ngunit nauwi ito sa gabi ng pagtataksil, dugo, at kaparusahan. Samantala, tumatakbo si Jenny sa gilid ng kalsada, paulit-ulit na tinatawagan ng ospital, nanginginig, humahabol ang hininga, luha ang bulong. "Mom, Dad." Habang sa loob ng kotse, nakaupo si Megan ng kalmado. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang kakaibang ngiti. Hindi ng tuwa, kundi ng lihim na layunin. Unti-unting naramdaman ng Yumi members na may mali. Bakit hindi nag-aalala si Megan? Bakit tahimik siya habang lahat ay nagkakagulo? Bago pa sila makahanap ng sagot, sumigaw ang driver. Nawala ang kontrol. Bumangga ang kotse. Sa ilang segundo, napuno ng sigaw, basag na salamin, luha, at kaguluhan ng hangin. Nakatayo si Jenny sa labas, natigilan, hindi makahinga. Ilang minuto lang ang nakalipas, kasama siya sa kotse. Kung hindi siya bumaba, isa siya sa mga duguang biktima. At dumating ang nakakatakot na tanong, planado ba ang lahat? Sa venue, naglalakad ng balisa si Dara, paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan ang Yumi. Ilang minuto na lang, dapat silang mag-perform, ngunit wala pa sila. Habang lumalalim ang gabi, lalo siyang kinabahan. Ramdam niyang may masamang nangyayari. Sa labas, naghihiyawan ng audience, sabik makita ang Diamond Star. Ngunit sa likod ng kurtina, gumuho ang mundo ni Dara. Dumating ang balita, aksidente. Nanghina si Dara, bumigay ang tuhod. Bilang ina at mentor, ito ang pinakamalaking takot. Makitang basag at sugatan ang mga batang pinangarap niyang maging bituin. Ngunit ang pinakanakakatakot, si Megan ang tunay na natakot. Habang umiiyak ang lahat, siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Sa isip niya, paulit-ulit ang plano, ang perang ibinigay, ang tawag na nagligaw kay Jenny, ang kasinungalingang nilikha upang itaboy siya. Akala niya simpleng sabotahe lang, hindi niya inakalang hahantong sa aksidente. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi takot na mawala ang karera, kundi takot na mabunyag ang katotohanan. Mahal ba talaga niya ang grupo o ang sarili lamang? Tahimik siyang umupo sa sulok ng venue, pilit pinipigil ang luha. Ngunit sa bawat segundo, lalong bumigat ang kanyang pagkakasala. Samantala, walang alam si Jenny. Ang alam lang niya, muntik nang mamatay ang kanyang mga kaibigan at muntik na rin siyang kasama. Sa ospital, tahimik siyang nakaupo, kasama ang ilang Yumi members. Doon niya napansin ang kakaibang kilos ni Megan. Iiwas ang tingin, tahimik, parang takot magsalita. Doon nagsimula ang hinala ni Jenny. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang mas madilim kaysa inggit. At habang lumalalim ang gabi, lumitaw ang katotohanan. Nadiskubre ni Jenny na walang record ang Israelia General Hospital ng aksidente sa kanyang mga magulang. Nanlamig ang kanyang katawan. Kung walang aksidente, sino ang tumawag? Bakit siya pinilit bumaba? Dahan-dahan niyang pinagsama ang mga piraso. Ang tawag, ang pag-alis niya,
At ilang segundo lang ang banggaan. At dumating ang nakakatakot na kaisipan. Hindi ako iniligtas. Ako ang target. Maaari mong tuklasin ang pagtataksil ni Megan, ang bangungot ni Jenny, o ang pagbagsak ni Dara upang masdan kung paanong ang Born to Shine ay nagiging kwento ng ambisyon na nauuwi sa trahedya. Sa puntong ito ng Born to Shine, tuluyan ng bumigat ang kwento. Nanginginig si Jenny sa takot, habang si Megan ay nakatitig sa salamin ng ospital. Namumula ang mga mata, pinipigil ang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na niya nakikilala ang sarili. Ang desperadong laban upang manatili sa tuktok ay unti-unti siyang ginagawang taong kinamumuhian niya noon. Ngunit hindi alam ni Megan, may nakakita sa kanya habang kausap ang babaeng binayaran niya. At ang saksi na iyon ang maaring magbunyag ng lahat ng kanyang lihim. Sa katahimikan ng ospital, lahat ay gumuho. Pilit tinatakpan ni Megan ang pagkakamali, ngunit sa sandaling iyon, may isang taong unti-unting nawawala. Doon naunawaan ni Dara, hindi sapat ang pagmamahal. Sapagkat kapag ang minamahal ay nilalamon ng sariling dilim, hindi sila maililigtas ng pag-ibig. Sa labas, nakaupo si Jenny, luhaan, paulit-ulit na tanong sa isip, sino talaga ang gustong alisin ako? Bumabalik sa kanyang alaala ang tawag, ang hindi pamilyar na tinig, ang huwad na aksidente, ang perpektong oras. Lahat ay parang planado. At habang pinagdudugtong niya ang mga pangyayari, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik, Megan. Ngunit bakit? Dahil ba sa inggit, sa takot, o sa habambuhay na pakiramdam na hindi siya sapat? Samantala, sa madilim na pasilyo, nakaupo si Megan mag-isa, nakayuko. Nanginginig ang mga kamay, mahigpit na hawak ang telepono. Paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe, Jenny must be removed at all costs. Isang simpleng utos, ngunit nakapinsala ng malaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang kasalanan. Hindi na ito simpleng tunggalian, hindi na simpleng inggit. May nasaktan, may muntik ng mamatay. Kahit pilit niyang kumbinsihin ang sarili na hindi niya intensyon ng aksidente, alam niya, lahat ay nagsimula sa kanya. Mula sa malayo, nakamasid si Dara. Mula pa sa simula, napansin niya ang kakaibang kilos ni Megan. Simula nang dumating sa ospital, tila natigilan ito sa takot. At nang makita niyang palihim na itinatago ni Megan ang telepono habang umiiyak, nagsimula ang hinala. Ano ang itinatago mo, Megan? Sa loob ng silid, unti-unting nagigising ang mga miyembro ng Yumi. Sugatan ang mga katawan, nanginginig ang mga alaala. Sa kanilang mga mata, nanatili ang takot, buhay at kamatayan na pinaghiwalay lamang ng ilang segundo. Sa labas, nakatingin sa salamin si Dara, tuluyang gumuho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nabigo siya bilang ina, nabigo siya bilang mentor. Sa pagmamadali niyang protektahan ang Diamond Star Legacy, hindi niya napansin na ang grupong itinuring niyang pamilya ay unti-unting bumabagsak mula sa loob. At ang pinakamasakit na katotohanan, ang sanhi ng pagbagsak ay isa sa kanila mismo. Ngayon, maaari mong tuklasin ang hinala ni Jenny, ang pagkakasala ni Megan o ang pag-unawa ni Dara upang masdan kung paanong ang Born to Shine ay nauuwi sa pinakamadilim na katotohanan. Gabing iyon, nanatiling walang alam si Dara sa buong katotohanan. Akala niya'y simpleng aksidente lamang, isang trahedya na walang dapat sisihin. Ngunit sa pasilyo ng ospital, isang lihim ang handa ng sumabog. Habang naglalakad si Jenny, narinig niya ang mahinang pagtatalo malapit sa fire exit. Nang marinig ang kanyang pangalan, natigilan siya. Megan, paano kung malaman nilang ikaw ang may pakanan ng tawag? Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Tumigil ang oras. Sa siwang ng pinto, nakita niya si Megan, maputla, umiiyak, halos walang lakas. Hindi ko sinadya, bulong ni Megan, nanginginig ang tinig. Ngunit huli na. Narinig na ni Jenny ang lahat. Sa isang iglap, gumuho ang tiwala. Ang taong akala niya'y kaibigan,
kasama sa pangarap ay siya palang nagtangkang alisin siya. At ang pinakamasakit, dahil kay Megan, muntik na siyang mamatay. Tahimik na umatras si Jenny, luhaan, walang lakas sumigaw, walang tapang magharap. Sapagkat may mga katotohanan na sobrang sakit, kaya't ang tanging reaksyon ay katahimikan. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang kalungkutan sa loob ni Megan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kaya niyang magpatawad. Habang naglalakad si Jenny palayo, hindi niya alam na sinusundan siya ni Dara. Nakita ang kanyang luha. Naramdaman na may mabigat na nangyari. "Anong problema?" tanong ni Dara. Ngunit hindi sumagot si Jenny, tanging tingin lamang ang ibinigay. Sa titig na yon nakatago ang mabigat na katotohanan. Isang katotohanang kayang sirain ang ugnayan ng ina at anak. Mahal ni Dara si Megan, handang ibigay ang lahat. Ngunit kung matuklasan niyang ang sariling anak ang sanhi ng pagbagsak ng Yumi, hanggang saan siya handang magtanggol? Samantala, naglalakad si Megan sa pasilyo, walang kaalam-alam na narinig na ni Jenny ang kanyang lihim. Ngunit mas nakakatakot, kumakalat na online ang balita tungkol sa aksidente ng Yumi. Mga video, chismis, tanong. Bakit wala si Jenny sa kotse? At isang viral post ang lumabas. Hindi aksidente ang nangyari sa Yumi. 3 linya lang, ngunit sapat upang yumanig ang karera, pangalan at buhay ni Megan. Ngayon, naiwan ang pinakamabibigat na tanong. Kung ikaw si Jenny, ibubunyag mo ba ang katotohanan kahit masira ang pamilya ni Dara? Kung ikaw si Dara, matatanggap mo ba na ang pinakamamahal mong anak ang sanhi ng trahedya? At kung ikaw si Megan, tatanggapin mo ba ang kasalanan o ililibing palalo ang lihim? Sa susunod na kabanata ng Born to Shine, darating ang pagharap na tuluyang babasag sa maskara ni Megan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.